Ano bang meron dito mga idol? Tingnan na natin. Uy, may tambay dito. Ayan o. Mukhang maganda yung kalalagayan nyo dyan ha. Ano gagawa nyo dyan ha? Let it, let it, let it, let it, let it bang, bang. Magandang araw mga idol. Ayan. Nilagyan kong makulay yung ano. Kasi mga lods, maano eh. Kaya tinanggal ko yung mga kulungan dyan sa ibabaw kasi naano ng daga. Mga ano siya, naamoy ko, naamoy daga. Kaya tinanggal na lang natin yung ano, dalawang kulungan dyan. Nakyat natin sa taas. Gusto yan, inayos ko kahapon yan mga lods eh. Yan, lagyan ko ng screen para hindi sila makalusot. Although yung daga, kung may dadaanan, ano pa rin yan eh. Hindi na talaga natin maiwasan yan kasi kasama sa ano yan eh. Kahit nga wala kang ibon talagang mahirap pigilin yung mga yan kung saan saan lumulusot. Pero at least may ano, pinoteksyonan ko lang yung mga kuryente mga lods kasi baka pag ano kagatin ng mga ibon perwisyo tayo mga idol. Totally ano magtitrain tayo uli mga lods ng ibon. Kumbaga para ano dalawang session yung ipa-vlog natin na hindi puro sa taas. Kasi di nyo na itanong, yung iba baka napanood yung mga luma akong video. Nandun. Mamaya mga lods, pakikita ko yung ano, yung mga dating video na ang ibon kahit hindi handfeed yan, kagaya ng mga parakeets, pwedeng turuan mga idol. Kaya lang, siguruhin mo lang yung area mo nakasecured. Siyempre, hindi naman na 100% yan na sa'yo yan na kumbaga na hindi ka tatakasan. Kasi yung handfeed nga lang na ikaw yung kilala na niyang magulang pag nilarga mo, umaano pa rin Although yung sinasabi ko ititrain, yun dito lang. At least kahit pa paano maamo yung ibon na napapakain mo sa palat. Hindi ibig sabihin hindi siya mailap mga lods. So papakita ko mga lods yung yung mga sinasabi ko na mga luma akong video. Tapos kokomentan ko na lang mga lods Ayan mga lods, yung talilumang na yan. May gitsang taon na yata yan. Kasi may gitsang taon na, tagal na yan. Ayan mga idol. Yun yung panahon na konti pa lang yung alaga natin. Kita nyo, di ba? Na maaamo sila kasi focus attention ka. Focus na focus yung attention mo sa kanila, kaya sila rin sa'yo nakafocus. Yan yan mga lods. Yan mga lods, yan tuwing umaga, yan yung sinasabi ko sa inyo na sinasadya ko silang gutumin ng konti. Kasi dati kung magpakain ako, lasa dahil nga binabase ko dun sa nature nila, di ba? Pagputok ng araw, minsan nga wala pa yung araw nagliliwanag pa lang yung nature ng ibon. Ihanap na ng pagkain yan Pero yung mga ganung napapansin ko, wala silang gana. Iba na kasi yung nila, yung nasa capture na natin, kumbaga nasa pangangalaga natin. Kaya yung ibon, walang masyadong physical. Pinakalipad niya, walang masyado, kaya yung katawan din niya, hindi rin masyadong naglalabas ng Kaya siguro minsan, pag pinakain mo maaga, although hindi ko sinasabing bawal mga lods Kaya may mga trabaho maaga pumapasok. Pwede naman nyo, kaya lang sa akin,
Yung tinutukoy ko rito, para ma-focus sa'yo yung ibon. Na pag nakita ka nila, alam na nila pakakainin mo. So ngayon, nangyari mga lods, sinabayan ko ng yun yung opportunity ko para lumapit yung ibon sa akin. Noong una, takot yan mga lods pero sa araw-araw mong ginagawa, ayun, sila, nasanay. Kaya ngayon, ang gagawin natin mga idol, mag-ano uli ako. Totally, kaya yung background natin video, ayan, naglabas ako ng may mga bago dyan, may mga luma. May lumang video. Ay, lumang video. Lumingon kasi ako mga lods, dumaan. May lumang ibon mga lods. Kumbaga may gulang na mga ilang buwan. Tapos yung mga bagong yung nakahiwalay pa, nilagay ko dyan kasi mga solid yun mga idol Ayan. Tapos kumuha akong kumuha. Kumuha ako maliliit, malalaki, mga big size, medium at saka small size. Tinignan ko. Nilarga ko muna yan. Marami kanina yan mga lods Tsaka ako pinili ngayon isa-isa. Totally halos nakuha ko. Ang binalik ko lang uli sa cage, mga 4 lang yata. Ngayon may 10 yan. Marami-rami sila. Yung pangalang nabilang ko ilang sa kinarga ko lang ulit dyan sa Kasi ang gagawin ko mga lods, medyo magsasacrifice siguro ako pag hindi ko nakikitaan ng pwesto yung yung dilaw dyan, aalisin ko na yung yung area na yan, yung mga umiitlog dyan, yung sabihin breeder natin dilaw dyan. Hahanapan ko ng pwesto sa taas. Tingnan ko kung sino yung isasacrifice natin na Ngayon, kung maihahanap ko siya ng kalulugaran niya, mas maganda mga lods. Kasi wala na kaya nga yung bato-bato mga lods, gusto ko nang i-dispose yun Baka may dyan, interesado. Punta ka rito, tapos bibigay ko lang sa yung mura. Murang lang, presyo. Pero yun, deal. Kunin mo lahat. Yung bato-bato. Yung morning dove na minsan sa mag-PM lang kayo mga idol kung orso natin nyo. Totally, may pinaganuhan na ako nito Nabawasan ko na ng isang pares. May pa may inakay pa nga yung isa mga lods. Tapos patuloy silang nag-iitlogan Kinukuha ko na nga ng itlog Kasi gusto kong pumoko sa gusto kong pumokus dito sa natin, sa mga kids natin mga idol. Kasi masyado na silang dumadami, kaya kailangan yung yung cage, puro kanila na lahat yung area. Kaya mga lods, kung interesado kayo, yung mga nanonood sa akin na madalas, yung mga kaibon nating laging nanonood dito, kung korsonada mo i-PM mo lang ako, sesendan kita ng pero usapan kunin mo lahat kasi totally yung pagkabili ko rito, yung isa lang mga lods, sabi niya kung magkano, 700 yun, yung isang piraso lang, yung yung lalaki, 700 yun. Kasi dumami ng dumami. So, dumi na ilabas naman kaya lang mas malaki space kasi nila. Gusto ko puro mga kids na lang alagaan natin. Kung pagdating ng araw, yan, magpapalit tayo magdadagdag tayo ng ibang ibon na mas maganda, kumbaga. Ayan mga lods. Ayan mga lods, kita nyo yung mga ibon. Nasusubuan sila sa kumbaga sa bibig, pinapakain ko sa bibig. Ewan ko itong itong mga titrain natin. Siguro bibilang ako ng buwan dyan mga lods. Kasi hindi ito yung nasa taas na
ginaganon ko, yung mga bago to eh. Ilan lang dito yung luma, ilang piraso lang. Yung ugali kasi ng ibon mga lods, pag nabulabog yan, merong isang mailap lahat. Nagliliparan na. Pero pag may mga ilan naman na matapang na lumalapit sa'yo, yun naman. Yun naman yung pagkakataon para lumapit din sila mga. Yan, masarap mga idol eh. Nakita mo yung mga ibon na yan. Basta binuksan mo na yung kulungan, nagliliparan na palabas yan. Alam nila pakakainin mo yan. Yan yung gagawin natin mga idol. Kasi nakakamiss din yun yung ang ibon mo. Kasi sa taas di ko magawa. Kamay lang yung kamay lang yung nakasuot eh. Masaya lang yung kamay mo. Mga lads. Isang kamay lang. Di kagaya rito talaga minsan dadapo pa sa'yo talaga sa ulo, sa balikat, yan, sa braso. Sabihin nandun ka sa loob kasi nalalaro mo ng maayos yung mga ibon mga idol. Ayan si idol natin yung madalas kong kakwentuhan, si Idol Gio, Sir Gio, yan gawa ka na ng mo dyan kasi mukhang okay naman yung pwesto mo eh. Gawa ka ng yung cage na nakakapasok ka. Kasi dadami yan. Masarap laruin to. Di pag maganda yung pwesto mo, nakakapasok ka. Lalapit yung ibon sa'yo, idol. Napapakain mo sa palad. Sir Gio. Madalas po natin mga lods. Alam ko teacher to si Sir Gio eh. Madalas mag-text sa akin to. Maiksi lang po siya mag-text mga lods. Siguro kung ilalagay mo sa papel isang long pad lang na yellow pad. Diba Sir Gio, no? Joke lang mga idol. Matuwain lang kasi si Idol Sir Gio sa mga ibon. Kaya lagi yan. Kasi pag siya mag-comment, minsan papasok pa sa messenger yan mga lods. Yan yung mga mga organic nating mga followers mga lods. Kasi dito sa channel ko mga idol maganda yung yung nakakabanding mo rito ay talagang mahilig sa ibon. Para pag nagkwentuhan kayo talagang relate na relate yung tsaka pag may sinasabi ka nakaka-relate sila kasi pare-pares ng hilig. At sabihin mong hindi ka mahala ng alaga natin siyempre alaga natin yan. Kaya masaya tayo diba mga lods. Ayan mga idol, sa mga susunod na araw totally hindi pa tapos yung totally yan yung pintura na yun mga lods. Tinakpan-takpan ko lang yung alam mo yung mga mancha-mancha na pangit. Una nilinis ko tapos parang pangit tingnan, parang napaka pangit na nga yung lugar ko mga lods, tapos pangit pa rin yung sabi ko lagyan ko kahit parang unang pinachipachi ko lang marunong naman tayo mag-drawing ng konti mga idol. Sabi ko drawingan ko kaya. Ang problema, kinapos ako ng pintura mga lods. Yun lang. Kahit puti lang sana kaya di pa ako nakakabili. Kaya siguro kahit pa paano lang yung presentable lang sa ibon nakikita. Kasi mga idol, ang mga kids mahilig sa makukulay. Mga makukulay na bagay. Kaya para lalo silang pag pag pinapakawalan natin dyan, total lalagyan natin ng yan. Di baling magmukhang total bahay naman natin to mga lods. Alam mo yung mga palawit-lawit parang sino ba yung pumasok dati rito na barkada ko. Pare sa kanya parang mangkukulam. Kasi may mga lubid na lawit-lawit. Tapos yung mga makukulay yan, yung tuntungan nila na yan, mga duyan-duyan nila. Siyempre ngingiti lang ako doon kasi hindi naman nila naintindihan yung pag hindi sila mag-iipon Totally, ang pinapasaya natin yan. Siyempre tayo at saka yung ibon. Para maging komportable yung ibon. Ayun nga, yung screen na yan Hindi man siya kagandahan. Totally, nahingi ko lang sa kapitbahay to. Yung mga kawayan na para hindi lang lumaylay. Hindi ko pa nga nilagyan ng yung pinakapintuan niya kasi yung ilaw mga lods
Dahil yung ilaw, pag hindi mo, ano yan, pag napundi yan. Pero sabi ko, tsaka na lang, pag napupundi na lang. Dali naman lagyan ng, ano yan, pintuan. Siguro dalawa kasi minsan. Totally, tinetest ko pa lang yan eh. Tinetesting ko yung mga ibon kung lulusot. Napasok nila yung ulo nila. Tapos nakakapit sila. Eh, hindi sila makapasok-pasok. Sabi ko pwede. Pwedeng ano yan, pwedeng kanya kalaki. Kasi 1 by 1 yan mga lotse yung butas eh. Kasi yung bupit kahit medyo forma yan, hanap ng ano yan eh. Tsaka ang ano pa ron eh, baka masiksikan pa ng ano. At least yung diretso laglag. May sapin naman yung ano ko eh, yung mga ibon na ikukulong natin dyan. May sapin na malinaw na plastic. Nakikita ko, ano na lang. Araw-arawin ko na lang yan na pagpagat. Kasi totally yan mga lods. Kahit hindi ko ipakikita sa vlog siguro yung ibang train natin yan sa ibon. Pre, ano yan, araw-araw ko silang pakakawalan dyan. Araw-araw ko sila iti-train. Kahit hindi ko sila araw-araw na ma-vlog. Kasi bahagi ng ano eh, pagtuturo mo sa ibon yan. Nagawin ko yun. Kasi ang ano kasi ron, pakakain mo na rin lang. Diba sa umaga, pakakain eh. Ilabas mo na para matatak sa isip ng ibon na tuwing pakakainin siya, lalabas siya. Kakain siya sa palad mo mga lods. Yun yung ano ron. Tapos, saglitan lang naman yun, hindi naman kailangan na mabusog siya sa palad mo. Pag medyo nakapakaya, yun, ilalagay mo sa ibabaw yung kulungan yung pagkain nila at saka yung tubig. Yan, bayaan mo lang sila. Doon lang sila, ano. Kasi total yung itong mga sa anak ko, yung kabila, bihira naman silang pumunta sa bahay. Kaya kumbaga, ano, walang abala. Ang pinaka-abala lang siguro dyan yung siguro yung dadaan. Ayan. Minsan, sa mga susunod na vlog natin, makikita niya, magkukwento habang dumadaan. Yan. Ito, normal yan kasi yung area natin mga lotsa na yan. Wala tayo sa lugar na privado. Kumbaga, alam mo yung lugar na dikit-dikit. Hindi naman ano, yung iba, tinatawag nilang squatter kasi hindi amin yung lupa mga lods. Ganun yun. Kaya ang daanan, yan, paglabas mo ng pinto, yan ay daanan ng tao mga lods. Kaya medyo maingay mga lods. Siguro ang gagawin ko na lang, i-reduce ko yung sounds niya, yung noise niya, i-reduce. Pwede naman yan sa ano, application na ginagamit natin yung pang-edit. Kaya yan mga lods, dito muna sa susunod iba na yung ano, pero ano muna siguro, yun nga, kagaya na sabi ko, tapusin ko muna tong ano, kahit paano may drawing ng konti, kahit hindi namang kagandaan, at least makulay mga lods, para yung ibon eh natutuwa sa paligid niya. Diba mga lods? Kaya mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.